Kung ang katamaran ay hindi pala totoo, merong isang 400 taong gulang na paraan ng samurai na ginagamit ang iyong katamaran bilang susi sa ganap na pagiging produktibo. Ito ay tinatawag na Kyoujutsu at tinanggal nito ang katamaran para sa mga samurai nang hindi gumagamit ng tinatawag nating willpower o disiplina. Gumagana ito sa pamamagitan ng 3 prinsipyo na mukhang simple sa unang tingin at nagsisimula ang lahat sa pag-unawa kung ano ba talaga ang katamaran. Ang tinatawag nating katamaran ay, sa katotohanan, isang senyales na mali ang ating interpretasyon. Ito ay isang senyales tungkol sa gawain na nasa harap mo sa paraan ng pagharap mo dito o sa kasalukuyang estado mo. Isipin mo ito, paano mo nagagawang magmarathon ng serye sa Netflix ng maraming oras, pero ramdam mo ang katamaran kapag kailangan mong gawin ang isang mahalagang trabaho. Ang pagkakaiba ay hindi enerhiya. Alam mong may enerhiya ka, ang pagkakaiba ay ibang bagay. Ito ang dahilan kung bakit madalas tayong binibigo ng willpower at disiplina. Nilalabanan natin ang maling kaaway. Kapag ang isang samurai ay tila nag-aalangan, hindi ito dahil sa katamaran. Ito ay dahil sa madiskarteng pagtatasa. Naunawaan nila na ang pagsugod ng walang tamang pangunawa ay nangangahulugan ng tiyak na pagkatalo. Sa parehong paraan, ang iyong pag-aatubili na simulan ng isang gawain ay naglalaman ng mahalagang impormasyon. Impormasyon na karamihan sa mga productivity system ay sinasabing dapat mong balewalain. Narito ang totoong nangyayari. Ang iyong utak ay patuloy na kinakalkula ang value to effort ratio o ang halaga kumpara sa pagsisikap ng anumang aktibidad. Kapag ang kalkulasyong iyon ay hindi pabor sa pagkilos, nakakaranas ka ng isang pakiramdam na tinatawag mong katamaran. Pero hindi ito isang depekto sa iyong pagkatao. Ito ay ang iyong isip na sinusubukang protektahan ang iyong enerhiya para sa mga bagay na tunay na mahalaga at sulit. Tinatrato ng karaniwang payo ang katamaran bilang isang kaaway na dapat talunin. Pilitin mo ang sarili mo, sabi nila. Gamitin mo ang 5-second rule. Hatiin mo sa maliliit na gawain. Ngunit ang Kyoujutsu ay may kakaibang diskarte. Imbes na labanan ng iyong sarili, tinuturuan tayo nitong magtanong, ano ba talaga ang sinasabi sa akin ng pag-aatubiling ito? Siguro, mali ang iyong diskarte. Siguro kulang ka sa mahalagang impormasyon. O baka naman, sinusunod mo lang ang definisyon ng iba ng pagiging produktibo sa halip na kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Estamos lutando contra o inimigo errado, mas se aprigisa ng problema, qual é o verdadeiro adversario. Ang pag-aatubili na nararamdaman mo ay hindi katamaran. Ito ay isang mekanismo ng pagtatanggol. Gaya ng nabanggit kanina, ang iyong utak ay palaging nagkakalkula ng value to effort ratio. Sulit ba ang pagsisikap na ibibigay ko para sa gantimpalang makukuha ko? Ito ay isang automatikong proseso na nangyayari sa ilalim ng iyong kamalayan. Kapag ang iyong utak ay nagpasya na ang gawain, ay nangangailangan ng masyadong maraming enerhiya para sa maliit na balik. O kung ang resulta ay hindi malinaw, ito ay nagpapadala ng senyales. Ang senyales na iyon ay ang nararamdaman mong katamaran. Hindi ito para pigilan ka, kundi para protektahan ka. Ito ay ang paraan ng iyong isip upang sabihin, sandali, baka may mas matalinong paraan para gawin ito. O baka hindi ito ang dapat nating ginagawa ngayon. Kaya kapag pinipilit mo ang iyong sarili, kapag gumagamit ka ng purong willpower, ang ginagawa mo ay nilalabanan ng sarili mong sistema ng proteksyon. Kinukumpirma rin ito ng modernong psikolohiya. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagpapaliban o procrastination
ay hindi tungkol sa masamang pamamahala ng oras. Ito ay tungkol sa pamamahala ng emosyon o emotional regulation. Ipinagpapaliban natin ang mga gawain na nagdudulot sa atin ng mga negatibong emosyon. Marahil ang gawain ay nakakabagot, nakaka-frustrate o nakakatakot. Marahil ay natatakot kang mabigo. Ang katamaran na iyong nararamdaman ay, sa katotohanan, ang paraan ng iyong isip upang maiwasan ang psikolohikal na sakit o discomfort na ito. Narito kung ano ang mangyayari kapag inilapat mo ang prinsipyong ito, imbes na mag-aksaya ng enerhiya sa pakikipaglaban sa iyong sarili, bigla kang magkakaroon ng kalinawan. Ang ulap sa iyong isip ay mawawala. Hihinto ka sa pagtingin sa iyong sarili bilang tamad at magsisimula kang makakita ng mga tiyak na hadlang na maaring harapin at solusyonan. Isipin mo ito. Nasubukan mo na bang pilitin ang sarili mong mag-ehersisyo? Gumagana ito sa unang araw, siguro sa pangalawa. Pero sa pangatlong araw, ang katamaran ay bumabalik at mas malakas pa. Ito ay dahil hindi mo natugunan ang tunay na dahilan. Baka ang rason ay hindi mo gusto ang ehersisyong ginagawa mo. Baka pagod ka talaga. O baka ang oras na pinili mo ay hindi angkop para sa iyong katawan. Ang pag-unawa dito ay nagbabago ng lahat. Ang pagbaliwala sa senyales na ito ay parang pagbabaliwala sa check engine light sa iyong sasakyan. Maaari mong ipagpatuloy ang pagmamaneho, ngunit sa huli, mas malaki ang magiging sira. Ang unang prinsipyo ng Kyojutsu ay nagtuturo sa atin na tumingin sa kabila ng ilaw na iyon upang makita ang katotohanan sa likod ng ilusyon. Ang unang prinsipyo ng Kyojutsu ay malinaw. Ang katamaran, gaya ng pagkakakilala natin dito, ay isang ilusyon. Ito ay isang sintomas, hindi ang sakit. At ang paggamot sa sintomas ay hindi kailanman lumilikha ng pangmatagalang pagbabago. Isipin mo na mayroon kang lagnat. Ang lagnat ay sintomas na may impeksyon sa iyong katawan. Maaari kang uminom ng gamot para pababain ang lagnat at pansamantala kang gagaling. Ngunit kung hindi mo gagamutin ang impeksyon, ang lagnat ay babalik. Ganon din sa katamaran. Ang paggamit ng willpower o disiplina ay parang pag-inom ng gamot sa lagnat. Pinipilit mo ang iyong sarili na lampasan ang sintomas. Ngunit hindi nito inaayos ang pinag-uugatan ng problema. Ang Kyojutsu ay nagtuturo sa atin na tumingin ng mas malalim sa aktwal na sanhi ng pag-aatubili. May isang halimbawa si James. Si James ay ilang buwan nang nahihirapan simulan ang pagsusulat ng kanyang libro. Sinubukan niya ang bawat productivity hack na mababasa niya. Bumili siya ng mga bagong planner. Nag-install siya ng mga app, ngunit wala pa ring nangyari. Araw-araw, uupo siya sa harap ng kanyang computer at makakaramdam ng matinding pagkatamad. Nagsimula na siyang maniwala na siguro tamad lang talaga siyang tao. Nang matutunan niya ang unang prinsipyo ng Kyojutsu, nagbago ang kanyang pananaw. Tinanong niya ang kanyang sarili, ano ang sinasabi sa akin ng resistance na ito? Napagtanto niya na ang kanyang pag-aatubili ay hindi katamaran. Ito ay kawalan ng katiyakan. Hindi siya sigurado sa istruktura ng libro. Hindi niya alam kung saan magsisimula, ano ang dapat isunod, at paano ito tatapusin. Ang gawain ay tila napakalaki at napakagulo sa kanyang isip. Kaya, imbes na pilitin ang sarili na magsulat, ginugol niya ang isang araw sa paggawa lamang ng isang detalyadong outline. Hinati niya ang libro sa mga kabanata at ang bawat kabanata sa mga pangunahing punto. Nang natapos niya ang outline, nawala ang ulap. Ang gawain ay naging malinaw at kayang pamahalaan. Kinabukasan,
Umupo siya sa harap ng kanyang computer at ang pagsusulat ay naging walang kahirap-hirap. Nawala ang katamaran niya. Bakit? Dahil natugunan niya ang tunay na problema. Ang tunay na problema ay hindi ang kanyang pagkatao. Ang problema ay ang kanyang pamamaraan. Ito ang kapangyarihan ng unang prinsipyo. Kapag tinanggap mo na ang katamaran ay isang ilusyon, isang maling interpretasyon ng isang senyales, nabibigyan mo ng kapangyarihan ang iyong sarili. Hihinto ka sa pagiging biktima ng iyong nararamdaman at magsisimula kang maging isang taga-resolba ng problema. Kapag tumigil ka sa pagtingin sa iyong sarili bilang tamad at naunawaan mo na ang pag-aatubili ay isang sintomas lamang, ang susunod na tanong ay, ano ang sinusubukang sabihin sa akin ng sintomas na ito? Kung ang katamaran ay isang senyales, paano natin ito babasahin? Ang pangalawang prinsipyo ng Kyojutsu ay tungkol sa pagtrato sa pag-aatubili bilang mahalagang impormasyon, hindi bilang isang hadlang. Isipin ang isang samurai na nakaharap sa isang mas malakas na kalaban. Imbes na salubungin ang lakas ng kalaban gamit ang sarili niyang lakas, isang laban na tiyak niyang ikatalo, gagamitin niya ang mismong puwersa ng kalaban laban dito. Ito mismo ang ginagawa ng Kyojutsu sa pag-aatubili. Sa halip na labanan ito, natututo kang unawain at i-redirect ito. Ang pag-aatubili ay karaniwang lumalabas sa tatlong pangunahing paraan at ang bawat isa ay may mahalagang sinasabi sa iyo. Ang una ay method resistance o pag-aatubili sa paraan. Ito ay nangyayari kapag ang iyong diskarte ay hindi tama para sa gawain. Tulad ni James at ng kanyang libro, baka ang problema ay kailangan mo ng mas malinaw na plano. Baka sinusubukan mong gawin ang isang bagay na masyadong malaki ng sabay-sabay. Halimbawa, iniiwasan mong gawin ang isang mahalagang report. Sa halip na tawagin ang sarili mong tamad, tanungin mo, method resistance ba ito? Siguro kailangan mo munang kausapin ang ilang kasamahan para makakuha ng detalye bago ka magsimulang magsulat. Siguro mas epektibo kung gagawin mo muna ang outline. Ang pag-aatubili mo ay nagsasabing, mali ang diskarte mo. Ang pangalawa ay timing resistance o pag-aatubili sa oras. Nangyayari ito kapag hindi ito ang pinakamagandang oras para sa partikular na gawaing ito. Madalas nating sinasabi sa ating sarili na dapat tayong maging produktibo buong araw. Ngunit ang ating utak ay may natural na mga siklo. Baka ang iyong utak ay mas mahusay sa mga gawaing nangangailangan ng malalim na pag-iisip sa umaga at ikaw ay sinusubukang gawin ito sa hapon kung kailan mababa na ang iyong enerhiya. Ang iyong pag-asa at tubili ay nagsasabing, magaling ang gawain, pero mali ang oras. Ang pagpipilit na gawin ito ngayon ay hahantong lang sa mababang kalidad na resulta at pagkabagot. Ang pangatlo ay purpose resistance o pag-aatubili sa layunin. Ito ang pinakamalalim. Nangyayari ito kapag ang gawain ay hindi talaga kumokonekta sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Marahil ay nagsusumikap ka sa isang proyekto dahil sinabi ng iba na ito ay mahalaga. Ngunit sa kaibuturan mo, alam mong hindi ito ang gusto mong gawin. Ang iyong isip ay nagpoprotekta sa iyo mula sa pag-aaksaya ng iyong pinakamahalagang yaman, ang iyong oras at enerhiya sa isang bagay na walang tunay na kahulugan para sa iyo. Kunin natin si Michael, isang programmer na nahihirapang harapin ang mga proyekto na dapat ay kinasasabikan niya. Gamit ang prinsipyong ito, natuklasan niya na ang kanyang pag-aatubili ay hindi katamaran. Ito ay isang senyales na ang pagtatrabaho ng mag-isa ay hindi tama para sa kanya. Kailangan niya ng kolaborasyon. Nang sumali siya sa isang team na wala ang kanyang pag-aatubili,
Ang kanyang pagiging produktibo ay sumipa. Ang praktikal na gamit nito ay simple. Kapag naramdaman mo ang pag-aatubili, huminto ka. Huwag mong punahin ang iyong sarili. Magtanong ka lang, anong uri ito ng resistance, method, timing, o purpose? Pagkatapos mag-adjust batay sa sagot. Ang pagbabagong ito mula sa pakikipaglaban sa sarili patungo sa pag-unawa sa iyong mga panloob na senyales ay nagbabago sa lahat. Ang pag-unawa sa senyales ay mahalaga, ngunit ang Kyojutsu ay may isa pang hakbang. Tulad ng mga samurai, hindi sapat na maunawaan ang kalaban. Dapat mong ihanda ang larangan ng digmaan upang ang tagumpay ang maging tanging pagpipilian. Ang pangatlong prinsipyo ng Kyojutsu ay kung saan nagtatagpo ang lahat. Ito ang tinatawag na estratehikong pagpoposisyon. Ang tagumpay ay pag-aari ng siyang naghahanda ng lupa. Sulat ng maalamat na samurai na si Miyamoto Musashi. Ipinapakita nito kung paano hinarap ng isang tunay na mandirigma ang laban. Imbes na umasa lamang sa lakas, minamanipula nila ang mga kondisyon upang gawing hindi maiiwasan ang tagumpay. Ang karunungang ito ay nagbabago sa paraan ng pagharap natin sa anumang gawain. Karamihan sa mga productivity system ay nagsasabi, gawin mo lang o pilitin mo. Ngunit nag-aalok ang Kyojutsu ng mas matalinong diskarte. Iposisyon ang iyong sarili upang ang pagkilos ay maging natural at hindi maiiwasan. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paglangoy laban sa agos o paglangoy kasama nito. Pareho ang destinasyon, ngunit magkaiba ang karanasan. Narito kung bakit napakabisa ng pagpoposisyon. Kapag ginawa ng tama, ginagawa nitong halos hindi kailangan ang willpower. Gaya ng itinuturo ng sinaunang karunungan ng Hapon, inaayos ng bihasang mandirigma ang mga kondisyon upang ang landas pasulong ang maging tanging natural na pagpipilian. Paano natin ito gagawin? Ito ay gumagana sa pamamagitan ng tatlong praktikal na elemento. Una, posisyong pisikal. Ito ang iyong aktwal na kapaligiran. Ang iyong pisikal na espasyo ay humuhubog sa iyong mental na espasyo. Kung sinusubukan mong mag-focus sa isang magulo at maingay na lugar, nakikipaglaban ka sa iyong kapaligiran. Linisin ang iyong workspace mula sa mga distraction para sa nakatutok na trabaho. Gumamit ng ambient noise para sa mga malikhaing gawain. Tumayo para sa mabilisang paggawa ng desisyon. Ang pag-aayos ng iyong kapaligiran ay ang unang hakbang sa pag-aayos ng iyong isip. Pangalawa, posisyong mental. Ito ang iyong mindset at diskarte. Sa halip na tumingin sa isang dambuhalang proyekto at makaramdam ng pagkalula na nagdudulot ng resistance, hinahati-hati mo ito sa mga halata at susunod na mga hakbang. Paano ka kakain ng isang elepante? Isang kagat sa isang pagkakataon. Gumamit ng mga limitasyon sa oras tulad ng 20 minutong timer upang lumikha ng kalinawan. Magtanong ng mas mahuhusay na katanungan upang baguhin ang pananaw sa mga hamon. Ang paghahanda sa iyong isip ay kasing halaga ng paghahanda sa iyong mesa. Pangatlo, posisyong sosyal. Ito ang mga tao sa paligid mo. Tayo ay mga social creature. Ang pagkilos ng iba ay nakakaapekto sa atin. Magtrabaho kasama ng iba na may katulad na mga layunin. Gumawa ng mga pampublikong pangako. Humanap ng mga accountability partner na nakakaunawa sa iyong mga layunin. Kung ang lahat sa paligid mo ay gumagalaw pasulong, mas mahirap ang manatiling nakatigil. Si Gohan, isang developer na laging huli sa mga deadline, ay inilapat ang prinsipyong ito. Lumikha siya ng tinatawag niyang flow environment. Natuklasan niya na ang pagtatrabaho ng nakatayo
paggamit ng 20-minutong timer at pagpoposisyon ng kanyang mesa upang humarap sa isang blankong pader ay nag-alis ng kanyang tendensya na magpalaban. Ang mga simpleng pagbabagong ito sa posisyon ay nagawa ang hindi nagawa ng maraming taon ng pagsusumikap pa. Tandaan ang mahalagang aral na ito mula sa Kyojutsu. Marami ang nagagawa ng isang bihasa sa pamamagitan ng maingat na pagpoposisyon. Kakaunti ang nagagawa ng baguhan sa pamamagitan ng desperadong pagpilit. Kapag madiskarte kang nagpoposisyon, ang pag-aatubili ay natural na nawawala. Ang tamang posisyon ay nagpapagaan sa mahihirap na gawain na parang nagbubukas lang ng pinto sa halip na sirain ang isang pader. Ang tatlong prinsipyong ito ay makapangyarihan. Ngunit paano natin sila pagsasama-samahin sa isang praktikal na sistema na magagamit natin sa eksaktong sandali na umatake ang katamaran? Ang kasukdulan ng metodong ito ay isang sistema na may BIM hakbang. Ngayong nauunawaan mo na ang tatlong prinsipyo, ang pagkakita sa ilusyon ng katamaran, ang pagbasa sa mga senyales ng pag-aatubili, at ang estratehikong pagpoposisyon, oras na upang pagsama-samahin ang lahat sa isang praktikal na sistema na magagamit mo kaagad. Ito ay isang mamuhakbang na proseso para sa sandaling maramdaman mo ang pag-atake ng katamaran. Unang hakbang, ang pagsasanay sa pagmamasid, the observation practice. Kapag naramdaman mo ang pag-aso-atubili patungo sa isang gawain, huwag agad humusga o pilitin ang iyong sarili. Sa halip, maglaan ng 30 segundo upang pansinin lamang ang pakiramdam. Saan mo ito nararamdaman sa iyong katawan? Anong mga kaisipan ang kasama nito? Tinatawag ito ng Kyojutsu na pagtingin ng may malinaw na mata. Sa pamamagitan ng pagmamasid ng walang paghuhusga, hinihiwalay mo ang iyong sarili mula sa pag-aatubili. Lumilikha ka ng espasyo upang makatugon sa halip na mag-react. Subukan ito sa susunod na makaramdam ka ng katamaran. Mag-set ng timer ng 30 segundo at obserbahan lamang ang pakiramdam ng may kuryosidad. Ito pa lamang ay madalas na nagpapabawas ng kapangyarihan nito ng 50%. Ikalawang hakbang, pagsasalin ng senyales, signal translation. Kapag naobserbahan mo na oras na para bigyang kahulugan kung ano talaga ang sinasabi ng iyong pag-aatubili. Tanungin ang iyong sarili ng tatlong tiyak na katanungan. Ang aking ba ay paraan, method, ay hindi angkop sa gawaing ito? Mali ba ang aking oras, timing? Ang gawain bang ito ay tunay na nakahanay sa aking mas malalim na layunin, purpose? Ang iyong mga sagot ang magbubunyag kung kailangan mong baguhin ang iyong paraan, ang iyong oras, o muling isaalang-alang ang gawain mismo. Si Gohan, na nahihirapan sa kanyang mga coding project, ay natuklasan na ang kanyang resistance ay hindi tungkol sa trabaho, kundi sa kanyang paraan at oras. Ang paglipat mula sa panggabing pag-code patungo sa mga session sa umaga na may malinaw na mga hangganan ay nagpabago sa kanyang pagiging produktibo. Ikatlong hakbang, estratehikong disenyo ng kapaligiran, strategic environment design. Ngayon, muling idisenyo ang iyong kapaligiran upang gawing hindi maiiwasan ang pagkilos. Ito ay higit pa sa paglilinis ng iyong mesa. Tukuyin ang iyong mga tiyak na friction point, ang mga maliliit na bagay na nagpapahirap sa pagsisimula, at sistematikong alisin ang mga ito. Kung ang social media ay nakakadistract sa iyo, gumamit ng website blockers. Posisyong pisikal. Kung mas mahusay kang magtrabaho ng may ambient noise, lumikha ng isang nakalaang playlist. Posisyong pisikal. Kung ang ilang oras ng araw ay nagbubunga ng mas mahusay na mga resulta, protektahan ang mga oras na iyon
ng may buong pagsisikap, posisyong mental. Ang susi ay ang pag-customize. Ang iyong pinakamainam na kapaligiran ay natatangi sa iyo. Lumikha ng tinatawag ng Kyojutsu na lugar ng natural na pagkilos. Mga kondisyon kung saan ang pagtatrabaho ay mas madali kaysa sa hindi pagtatrabaho. Ikaapat na hakbang, aksyong minimum na posible, minimum viable action. Tukuyin ang pinakamaliit na posibleng hakbang na makakalampas sa iyong pag-aatubili. Itinuturo ng Kyojutsu na ang momentum ay mas mahalaga kaysa sa laki ng hakbang. Huwag mangako na magsulat ng 2 oras. Mangako na magsulat ng isang pangungusap. Huwag mangako na gagawin ang isang buong workout. Mangako na isusuot ang iyong sapatos pang gym. Ang mga maliliit na aksyon na ito ay tila walang halaga, ngunit ina-activate nila ang tinatawag ngayon ng mga psychologist na behavioral activation. Kapag nagsimula ka ng gumalaw, may posibilidad kang manatiling gumagalaw. Naunawaan ng mga samurai na ang pagbunot lamang ng espada, kahit 1 pulgada lang, ay madalas na nangangahulugan ng pagtatalaga sa buong laban. Ikalimang hakbang, paglilinang ng agos, flow cultivation. Kapag gumagalaw ka na, protektahan ang iyong momentum gamit ang 3 teknik na ito. Gumamit ng interval immersion. Nakatutok na trabaho sa loob ng 20 fimo hanggang 35 minuto na sinusundan ng maikling pahinga. Ito ay naayon sa natural na mga siklo ng atensyon ng iyong utak. Magsanay ng task linking, ang pagkonekta sa pagtatapos ng isang gawain ng direkta sa simula ng susunod. Tinatanggal nito ang mga punto ng pagpapasya kung saan maaaring pumasok muli ang pag-aatubili. Gumamit ng progress tracking. Ang paggawa ng iyong pag-unlad na nakikita ay lumilikha ng isang motivation loop na nagpapanatili sa iyong pagpapatuloy. Ito ang sistema. Ngunit para gumana ang makina, kailangan mo ang huling kislap, ang tunay na pagbabago ng iyong pag-iisip. Dito karamihan sa mga tao ay nagkakamali. Sinusubukan nilang ipatupad ang bimbo hakbang na sistema habang naniniwala pa rin sila na sila ay tamad. Tandaan, hindi mo maaaring sabay na hawakan ang lumang mindset at asahan na gagana ang bagong paraan. Kapag nahuli mo ang iyong sarili na bumabalik sa paghuhusga sa sarili, kapag naririnig mo ang boses sa iyong ulo na nagsasabing, tamad ka, dahan-dahang bumalik sa unang prinsipyo. Ang katamaran ay isang ilusyon. Ito ay isang senyales lamang na kailangan mong basahin. Sa iyong unang linggo ng pagsasanay, makakaranas ka ng 3 natatanging yugto. Una, ang awkward awareness o alanganing kamalayan. Magiging hindi komportable ang mapansin ang iyong mga pattern ng pag-aatubili. Ito ay normal. Pangalawa, ang strategic experimentation o estratehikong pag-e-eksperimento. Susubukan mo ang iba't ibang kapaligiran, iba't ibang oras, at iba't ibang paraan upang makita kung ano ang gumagana para sa iyo. Pangatlo, ang preliminary flow o paunang agos. Makakaranas ka ng mga sandali ng walang kahirap-hirap na pagiging produktibo. Ito ang magkukumpirma na ikaw ay nasa tamang landas. Maging matiyaga. Ang pamamarang ito ay inaabot ng maraming taon para sa mga samurai upang maging dalubhasa. Ngunit kahit ang mga nagsisimula ay nakakakita ng malaking resulta sa loob lamang ng ilang araw, habang ang mga prinsipyong ito ay nagiging natural sa iyo, may isang pambihirang mangyayari. Ang buong konsepto ng katamaran ay magsisimulang matunaw mula sa iyong karanasan. Ang mga gawain na dating nangangailangan ng napakalaking willpower ay magiging natural na lamang. Ang enerhiya na dati mong ginugugol sa pakikipaglaban sa iyong sarili ay magiging malaya na ngayon. Malaya upang magamit para sa malikhaing trabaho.
para sa malalim na pag-iisip at para sa mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi mo na kailangang pamahalaan ang katamaran. Ito ay mawawala dahil naunawaan mo na kung ano talaga ito sa simula pa lang. Isang maling kaaway. Ito ang tunay na pangako ng Kyojutsu. Hindi lamang ang paggawa ng mas marami, kundi ang pagbabago ng iyong buong relasyon sa mismong pagkilos. Kung ang nilalamang ito ay nakaantig sa iyo sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell, at iwan ang iyong komento sa ibaba.